Sana ho mabito ito ni Presidente ng ayusin muna, kumbidahin muna kami, sabihin namin ano yung problema namin. Bakit nyo po tinututulan itong at saka marami pa meron pang ibang grupo dito na tumututol dito po sa PICTO, kayo po sa FICTA, pati yung grupong PCTO, ang Philippine Information Communications Technology Organization, kayo po FICTA, tsaka Philippine Chamber of Telecommunications. Ano po yung nakikita ninyo na mali dito sa panukalang batas na ito? Kasi ang nakikita namin, lalo na dito sa Konektadong Pinoy, unang-una, ipinasaya na hindi kami kinumbida ng House of Congress at ng House of Senate. Walang stakeholders, public hearing. May public hearing sila, pero hindi kami nakumbida, hindi nila pinakinggan kung ano ba yung position paper namin, kung ano ba yung problema namin. Na basta't ipinasala lang nila na hindi namin alam kung bakit nagkaganon. Pagkakaalam lang namin, ang pinakinggan lang nila ang NEDA, si Honorable Arsenio Balikasan, ang pinakinggan ng ating House of Congress. Hindi nila napakinggan itong mga telecom companies at saka yung cable internet provider, which is also FICTAP, saka yung mga Philippine chain operators, yung mga PAPTELCO, yung mga telecom company in the countryside. Hindi nila pinakinggan. Ngayon, itong Konektadong Pinoy na ito, dito, para bang nawala na ng even dito ang NTC at saka DICT. Dito, parang inopen nila sa lahat. Maski sino na lang pwedeng mag-apply na mag-deliver ng internet sa buong Pilipinas. No? Sa kasalukuyan kasi, sa aking experience, meron ng 7 hanggang 8 mga internet provider sa isang bayan. Andiyan na ang Globe, andiyan ang PLDT, andyan yung Converge, andyan yung Infiniban, nandyan yung cable operator, kuminsan 2-3 cable operator sa isang bayan, sa mga 7-8 na. So ang isa pa, ang problema namin yung mga poste. Pagka gumamit ka sa telecom, kailangan mo lang gumamit ng poste. At ang poste naman, maski sino na lang, kung halimbawa 20 ang mag-apply, 30, hindi kakayanin niya ng poste. Babagsak na yung poste sa bigat. So magrereklamo na naman, sasabihin naman nila, parang spaghetti na yung mga poste natin. So ibig sabihin, hindi nila isinalang-alang, hindi pinag-aralang mabuti. Na ngayon nga malaki ang problema namin mga cable internet provider kasi nag-issue yung NTC ng value added service na may mga illegal na nagbibigay ng internet, especially in the countryside, na sinisira nila yung aming mga infrastructure. Ninanakaw nila yung aming mga fiber optics, sinisira nila yung aming mga equipment sa taas. Para nang sa ganon, pag naputol kami, lilipat na lang dito sa mga illegal bus provider. Maski anong sumbong namin sa NTC, sa mga commissioner, pero yun namang mga regional office naman nila, wala namang magawa kasi wala silang police power. Kung minsan pupunta sila, hindi na pahihintuin nila, pag alis nila, ibabalik na naman. So yan ngayon ang rampan. Ngayon, ang ginagawa ng ating gobyerno, nililegalize nila itong mga illegal internet provider. Sa halip na ayusin muna nila, lalo pa nilang magiging illegal. Ito, pagka nag-apply ka, wala na silang hearing. Basta nag-submit ka, nag-apply ka sa DTI ng negosyo mo, pwede ka na mag-operate. So, ibig sabihin, yung aking boy, yung driver ko, miski sino na lang dyan, pwede nang basta-basta mag-apply. Ang kaso nga, ang nangyayari, naninira sila ng aming infrastructure.
more than 30 years na ang cable TV at saka naging cable internet provider kami in the countryside. So ngayon, hindi nila binigyan ng importansya yung aming ginagawa na kami nagbibigay na rin kami ng serbisyo sa unserved and underserved area. Ang dahilan ng ating Kongreso, Senado, kailangan daw yung underserved and unserved areas malagyan. Yung mga bagong namang dumadating, especially din yung mga illegal na gumagawa ngayon, ayaw din naman nila pumunta doon sa unserved and underserved areas. Opo. Kasi nga wala namang mga tao doon. Ang ibig sabihin, nakikisaw-saw din sila kung saan yung area na marami na kami. Ang sinasabi pa ng ating mga kongresista, mabagal daw ang internet sa Pilipinas. Masasabi ko, wala namang nagrereklamong mabagal ang internet natin. Dahil sa dami ng aming competition, lahat ngayon pinapaganda yung serbisyo. Pinapaganda yung serbisyo, mabilis na internet, at saka nagmumura na ang internet subscription ngayon. Nagmumura na. Ngayon, pag pinabayaan nila ito, ngayon, ang kasama dito sa Batas ng Konektadong Pinoy, tinayagan na rin nila yung mga satellite ng nagmamay-ari, mga bilyonaryo, katulad ditong Starlink. Hindi naman namin sila ino-oppose, no? Kasi nga daw, yung Starlink, pwedeng magbigay ng serbisyo. Iba yung offer nila. Oo, sa countryside, yung sa mga island na wala. Okay na ako doon. Tapos yun, ang nangyari, hindi na sila nire-require ng prangkisa. Basta pwede na lang, maski sinong satellite pwede na mag-operate. Hindi na sila pwedeng i-regulate ng NTC, ng DICT, wala na silang regulation. Kaya open na tayo. So paano naman ang security ng ating bansa, no, affected? Pag inalaw nila yan, si Elon Musk, may-ari ng Starlink, sunod-sunod na yan, no? Papasok na rin ang Amazon, ang Alibaba, ang TikTok, halos lahat ng mga satellite kasi wala nang regulation. Pero kami, nire-regulate pa rin kami ng NTC. Katulad yan, tanong ko, yung mga satellite ba, nagbabayad ba yan ng taxes, nagbabayad ba yan ng buwis? Kami, nagbabayad kami ng sa NTC, ng supervision fee, nagbabayad kami ng TBRO, nagbabayad kami ng MTRCB, nagbabayad kami ng 12% na VAT, ang laki ng aming lisensya, ang laki ng binabayad namin sa BIR. Ito, tanong ko, nagbabayad ba ito? Kung wala nang nagre-regulate dito sa mga satellite na ito, paano sila magbabayad ng buwis sa Pilipinas? Pero kikita sila sa Pilipinas, iyon hindi yata ito na pag-aralan. Kasi ang balita ko, hindi napakinggan ang NTC at DICT na ating Kongreso. Ang pinakinggan lang daw, kung totoo ba, ay si Honorable Secretary ng NEDA, Balikasan. Ang pagkaalam ko, si Honorable Balikasan, ang pinapakinggan lang, may isa kasing tao na gumagawa ng study ng telecommunication industry na binabayaran siya ng mga foreign aid, no? Isang babae na hindi naman siya telecom operator, hindi din siya investor, academician lang siya. Pero kung pinapagawa siya ng mga foreign aid ng mga study na tungkol sa telecommunication ng Pilipinas, ang palagay ko hindi tama yung mga ginagawa niya. Hindi naayon sa mga ginagawa namin. So, yan ang mga hinaing namin. Sana pakinggan kami. Sana naman ay ibito ni Presidente. Katulad nung ginawa niya dito sa EDSA na pinahinto niya. Dahil nga sa nakita ng Presidente, naintindihan niya na ad-even. So, bakit ad-even? Ano ba yung basis ng ad-even? Sabi nila, kasi daw mag-u-turn na lang sa C5, hindi naman lahat merong mga sasakyan. Kaya nga, masisira ekonomiya ng Pilipinas pag walang nadaanan yung tao, kaya pinahinto niya. Sana ito rin ibito ng Presidente hanggat hindi niya maliwanagan. Malaking bagay ang security ng ating bansa.
pagka maski sino na lang ay pwedeng magbigay ng internet connectivity, maski sinong tao na lang, hindi na nila wala nang hearing, wala nang basta-basta hearing. Magbayad ka ng fees, okay, pwede ka na. Parang ganon, hindi katulad kami, naghihiring kami, umaabot kami ng 5 years, 10 years, bago kami mabigyan ng lisensya. Yun naman telco, meron silang franchise. Ngayon, kung wala ng franchise yun, paano naman yung mga bumili ng stock sa kanila? Mawawala ng visa, malulugi naman. Opo. So maraming bagay na maapektuhan ito. Opo. Ma'am, At tulad ng isa. Opo. Ma'am, merong isa. Opo. Ito lang ba yung sige. ito lang ba ang inyo pong tinututulan? Ito yung pag open for all na wala ng congressional franchise basta ikaw ay data transmission providers, hindi na needed ng franchise once na naaprubahan ito. Ito lang ba yung inyo pong matinding tinututulan? Meron kaming isang matinding tinututulan din, no? Kasabay niyan, ang Kongreso, nag-file sila ng bill na yung aming penalty, yung penalty namin, na dating 200 pesos kung may violation ka, ang ginawa ng ating Kongreso, in-increase nila ng 5,000 to 2 million pesos a day penalty. Yun ang isang tinututulan din namin. Kasi meron tayong Bill of Rights, no, ng 1987 Constitution, na dito sa Section 19, Article 3, excessive fines shall not be imposed. Bawal ito. Pero inapprove ito ng ating Congress at Senate. Minamana mo, paano namang mabubuhay? Small entrepreneur, micro, small, and medium cable internet provider na ang penalty 5,000 to 2 million pesos a day. Yung investment lang nila, kokonti lang, dito sa kanilang mga penalty, ginawa nila. Tapos, ihaharap nila kami dito kay Elon Musk, dito sa Starlink na mga bilyonaryo, mga foreigners, na ewan ko kung meron din silang fine. Parang hindi na ito konektadong Pinoy parang diskonektadong Pinoy. Parang nangyayari, sinasabi nila, parang magsara na kayo, bahala na lang yung Pero yung ma'am, mga satellite. ito pong Parang ganun ito wala pa ito pirma na lang ni BBM ang kailangan dito. Pero sa kasalukuyan ba nagagampanan nyo ng mga existing data transmission provider yung pangangailangan ng mga consumer? Kasi nabanggit mo, 8, marami na pala, sa isang lugar lang yan. At kayo po yung established na, kumbaga meron na kayong infra, no? At kung marami pa ang makakapasok, ibig sabihin kakabit din sila sa inyong mga infra, kasi nakalagay din dito na yung mga telco din ay magkakaroon ng sharing sa mga pasilidad, sa mga towers, at iba pa na mga infra nila. So makikikabit din sila dito, at yun ang nabanggit nyo na meron din mga irresponsable na nasisira yung mga infra po ninyo, Ma'am Neng. Pero ang problema, hindi naman kami gumagamit ng tower. Yung gumagamit ng tower, ito lang yung may mga yung mga telecom company, yung mga cellphone natin, yung mga cellphone. Pero yung mga data transmission lang, yung halimbawa, yung cable internet, no? Yung internet connection, ang ginagamit namin mga poste. Poste lang ang ginagamit namin. So pag nangyari ito, maski sino na lang, pwede, sa dami na yan. So ibig sabihin, pag hindi tinanggap ng poste, kaya hindi na kakasya, so kanya-kanyang lagay ng poste, ano mangyayari dito sa highway natin kung lahat maglalagay ng sarili-sariling poste? Oo nga po. Kasi yung tower, para sa telecom industry lang yon, ay itong mga ginagamit nating mga SMS, itong mga Viber, yung mga ganon. Opo. So yun ang mangyayari. Pero yung mga ma'am, yung mga consumer po ninyo, kumbaga sapat na yung mga players na pagpipilian nila, no? At least super regulated din ito kasi needed nila ng prangkisa, madaling mapanagot, madaling ma-question kung
merong mga kakulangan na sila, no? Tapos ang mangyayari, bubuksan ito, wala nang, hindi na needed yung franchise, open for all na lang. Kung nagagampanan naman at marami ng pagpipilian, bakit kailangan pa na i-open for all? Di ba mas lalong mag-focus doon sa klase ng services, which is na meron kayong prangkisa, obligado kayo na sundin nyo ang inyong prangkisa at hindi yung mas marami pang super maraming competitor. Which is, isa lang din naman or ilan lang ba yung pinaka-source din nila? Ma'am Neng, parang almost same link din naman sa mga source ninyo. Tama po ba? Tama, kasi ang binibilan lang din namin ng mga bandwidth namin ay itong mga telecom company, no? Katulad ng mga Globe, yung ganyan, katulad ng mga PLDT. Sila din naman ang binibilhan namin ng bandwidth. Which sila naman, nagbebenta sila ng bandwidth sa amin. Para nga din, kumalat din ang nagdi-deliver ng internet, no, sa buong Pilipinas. Kaya nga ngayon, pabilisan at pagandahan na ng serbisyo sapagkat madali ka nang lumipat sa mga service provider. Hindi katulad nung araw na tinatawag duopoly kasi Globe lang at saka PLDT lang ang pagpipilian mo. Ngayon napakarami na kaya nga itong Globe at saka PLDT nagbababa na rin sila ng presyo at saka bumibilis na rin sila, nakikilaban na rin kasi ang dali mong lumipat Madali ka nang lumipat. Wala nang nagrereklamo na mabagal ang internet natin kasi pabilisan na kami ngayon pagandahan na ng serbisyo ngayon. May iwan ka lang, pagka tumawag ka, nagreklamo ka, na hindi ka pinuntahan, naku, madaling lumipat, lilipat agad dyan, sa katabi mo lang, lilipat. Ngayon, pagka halimbawa, ang natira na lang, itong mga satellite provider, sila na lang, pag naputol ang connection mo kay Starlink, saan mo tatawagan si Elon Musk? Tatanggap ba siya ng call? Hindi katulad dito, tatawag ka, pupuntahan ka ng mga technician, ganyan. Ito, pagka foreigner, wala naman silang franchise na kailangan, basta pwede na sila maghanap buhay, ang tanong, nagbabayad ba sila ng buwis? Katulad, kami, lahat kami, babayad ng napakalaking buwis. Katulad nitong penalty na pinasa ng ating Kongreso, bakit nila pinapahirapan itong mga entrepreneur? Bakit nila kami pinapahirapan itong mga foreigner? Inopen na nga nila 100% ang telecommunication sa mga foreigners. Hindi na nga kami nag-o-oppose, hindi na kami nagre-reklamo. Okay, pagandahan na lang ng serbisyo. Pero ito, basta na lang, wala na silang regulation. Tapos kami, may regulation pa, parang ang sinasabi nilang magsara na kayo. Kami yung nagdi-deliver sa unserved and underserved areas sa countryside. Yung FICTAP members namin, dahil nga yung cable internet namin, nag-expand kami nag-expand kasi fiber to home na rin kami. Kasi lumalaban na rin kami, nakikikompete na rin kami sa malalaking telco. At nakakakompete naman kami. So yun ang nangyayari. Pero ang ibig ko sabihin, ang dagdagan pa nila na maski sino na lang pwede magbigay ng internet connection, katulad nung nangyaring experience ng more than 20 years ago. Nung nagkaroon kami ng sisterhood signing sa Taiwan Cable Association. Sa Taiwan, nung araw, 1997, nagpupunta kami ron, open sa lahat yung cable TV. Sa isang bayan, mga 25 to 27 cable operator. Ang nangyari, sabi sa akin ng presidente, nagsisiraan, halos hindi lang nagsisiraan, nagpapatayan pa. Kasi pag umakyat yung technician, merong hagdan, natural. Pagka nakita ng kalaban, kinukuha yung hagdan, tinatapon, saka nagtatatakbo, nalalaglag tuloy yung mga technician doon sa taas. Yun ang ginagawa dahil nga sobrang competition. So, hihintayin pa ba natin na magkaroon ng mga aksidente? Nangyayari na po ngayon yan. Sinisira na, lalo doon sa Mindanao, doon sa Caraga, 200, mahigit 2 kilometers na fiber optics ng isang cable internet provider. Hindi niya makita, ninakaw, nalaman na lang niya may nagsumbong, wala po kaming internet connection. Nung pinuntahan,
nawala na yung fiber optics na nakakabit sa poste, hindi malaman. After 1 week, nakita niya tinapon sa ilog. Tapos yung competitor niya, inireport sa NTC. Ngayon, nakita naman yung lisensya niya, wala naman doon sa lugar kung saan siya nag-ooperate. Ang kanyang lisensya ay nasa Cebu. Paano nangyari yun? Palipat-lipat, nasa Cebu yung kanyang lisensya, pero doon nag-ooperate sa Mindanao. Yan ho ay nagtataka ako, bakit hindi yan magawan ng investigasyon ng gusto ng ating NTC? Opo. Ma'am, dito sa Konektadong Pinoy Act, maliban dun sa nabanggit po ninyo na mga nakikita nyo na maaaring magkaroon po ng problema, lalo na sa inyo pong sektor, other than that, sa iba pang mga provision, pabor po kayo or sang-ayon po kayo? Ako, sang-ayon ako yung wala ng franchise. Kasi nag-apply kami noon ng franchise, in-approve kami ng Congress nung 18th Congress, in-approve kami ni Senator Grace Poe. Kanya lang, in-oppose kami ni Senator Lapid sa dahilang hindi namin alam. Kasi sabi sa amin ni Senator Poe, kausapin namin si Senator Lapid, bakit niya kami in-oppose. Nung kinakausap namin, ayaw naman kami kausapin. So nag-apply naman kami nung 19th Congress, hindi naman kinalendar ni Congressman Gaston Bontin sa dahilan na hindi rin namin alam. So hindi kami nakakuha ng franchise. Kaya kami kumukuha ng franchise kasi nga dahil hindi kami pwedeng mag-wireless. Pero puro na lang kami, kabit-kabit, through gamit kami ng poste. Gusto din namin mag-wireless kasi yung malalayong eskwelahan, pag nag-a-apply sa amin, kung minsan umaabot 10 kilometers, saka yung mga farmers, mga 10 kilometers, malalayo, pwede namin gamitan ng wireless, ng radio. Pero bawal ho doon sa aming provisional authority. Kaya kami nag-a-apply sana, pero hindi nga na-approvean. Kaya masaya din kami sa provision na wala ng franchise. Pero yung i-allow mo na napakarami, maski sino na lang, pwede mag-provide ng internet yan ho. Talagang magsisiraan yan ng infrastructure. Lalo kami na nasa countryside. Kung dito lang sa syudad siguro ng Metro Manila, baka hindi mangyari yon sa malalaking syudad. Pero kami, karamihan ng FICTAP members namin nasa countryside. Kami yung nag-expansion doon sa mga barangay-barangay na walang koneksyon, walang connectivity, doon sa mga unserved areas nga. So kami yon hanggang ngayon. Ngayon, pag pinasayagan, doon nga maraming mga nag-illegal na naninira ng aming mga infrastructure. Ninanakaw yung fiber optics, sinisira, pinuputol, tinatapakan. Yan ang nangyayari. Mabuti pa nga yung ibang mga sa local government, yung mga mayor, pag nagsumbong kami, lalo doon sa North Cotabato, maayos ho yung mayors doon. Pag nagsumbong kami, talagang pinapahinto nila yung illegal. Kasi pag tinignan nila yung lisensya, sari-sari store. Ngayon, ang lisensya niya, yung internet, lang siya, yung gumagawa, repair of computer. Yun ang lisensya niya. Repair of computer ka, pero bakit ka nagdi-deliver ng cable internet? Parang ganon. Internet kape ka, bakit ka nagdi-deliver ng internet? So pinapahinto yun ng mga mayor, mga alkalde. Opo. Mas maganda pang magreklamo sa kanila. Kung sa NTC, rireklamuhan ka na walaan niya kaming police power. Para bang natatakot sila, parang ganun. Naku po. So yan ang isang dahilan na kailangan palakasin din ng NTC na yung kanilang mga regional director, pagsabihan naman na kumilos, pahintuin yung mga nag-i-illegal, yung mga naninira ng infrastructure ng cable internet provider. Opo. Yun po ang aming mga kinu-question ngayon. Sana ho mabito ito ni Presidente ng ayusin muna, kumbidahin muna kami. Sabihin namin ano yung problema namin. Pero during Hindi yung sa public kaagad-agad, hearing, ma'am, during sa public hearing po ng Kongreso, ito at iba pang grupo, ang in-raise ninyo na rin po ito, ma'am. Napakinggan nila. Ano namin nare-raise? Hindi nga kami kinumbida sa hearing ng Senate. Ay, naku po. Doon kay Senator Alan Cayetano, hindi naman kami kinumbida doon.
Mm. So Pero sana kung kay Grace po lang yun, nakukumbida kami kung kay Senator Grace po, kanya lang, hindi kasi siya yung chairman dito. naku po. Okay, ma'am, sana Yan ho ang makarating po ang problema inyong namin. hinaing no sa lalo na sa presidente kasi sa kasalukuyan sinasabi tinitimbang pa though lumalakas itong panawagan na may i-veto itong buong batas na ito dahil nga meron ding security risk na nakikita rito. Ma'am, maraming salamat po, Ma'am Neng, sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat ha sa pagkakataong ibinigay mo na isiwalat namin yung problema namin tungkol dito sa konektadong Pinoy. Dahil sa tingin ko, itong nangyayari, parang diskonektadong Pinoy ang nangyayari, hindi konektadong Pinoy. Yan Opo. lang po. Maraming salamat.